Ang one-legged fadeaway ni Dirk Nowitzki ay isa sa pinaka-unstoppable move sa kasaysayan ng NBA. Ito ang galaw na tumulong sa kanya para pangunahan ng Dallas Mavericks sa kanilang kauna-unahang NBA Championship noong 2011. Ang signature move na ito ay inimbento ni Dirk at maraming legends sa liga ang ginusto itong kopyahin pero walang nakagawa ng galaw na ito na kasing husay niya. Sa bidyong ito ating pag-usapan kung paano nga ba naimbento ni Dirk ang one-legged shot, paano niya ito na-master at himayin natin kung bakit ito ang naging isa sa pinaka-unstoppable move sa kasaysayan ng NBA. Ngunit bago yan, balikan natin ang kabataan ni Dirk. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na si Dirk dahil sa tangkad nito na angat sa kanyang mga kaedad. Noong una ay hindi basketball ang paborito niyang sport, na masilig nito noon ang tennis at handball. Ngunit dahil sa kanyang tangkad ay naging tampulan ito ng tukso ng kanyang mga kababata. At para magamit ang taas ay sinubukan nito ang paglalaro ng basketball sa edad na 13 years old. Kahit baguhan pa lang ay napansin agad ang kanyang talento sa paglalaro. Makalipas ang ilang taon ay nagsimula nang maglaro si Dirk para sa local pro team sa Germany. At habang siya'y naglalaro ay napansin ito ng dating German pro basketball player na si Holger Gitzwindner. Ang taong ito ay naging malaking bahagi sa buhay at basketball career ni Dirk. Dito ay nakita ni Holger ang likas na talento ni Dirk sa paglalaro ng basketball, kaya tinalok niya itong i-train ng 2 hanggang 3 beses kada linggo. Nagsimula ang kanilang matinding ensayo na mostly nakatuon sa shooting at passing drills. Matapos ang isang taon na pagtitraining ay naging mas malalim pa ang relasyon ni Dirk at Holger na hindi na lamang basta trainee at trainer kundi naging mentor na rin ito ni Dirk. Dito'y kinausap na ni Holger si Dirk at sinabing kailangan nitong magdesisyon kung gusto niya bang maglaro ng basketball kasama ang pinakamagagaling sa buong mundo o mas pipiliin itong maglaro lamang sa bansa. Ipinaliwanag ni Holger na kung gusto lang ni Drake maglaro sa Germany ay pwede na silang tumigil sa pagtitraining dahil sapat na ang talento ni Dirk para maging pinakamahusay na manlalaro sa bansa. Ngunit kung gusto ni Dirk makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa buong mundo ay kailangan nilang mag-ensayo ng matindi araw-araw. At sa puntong iyon ang kanilang pag-uusap, si Holger kasama ang 16-year-old na Dirk Nowitzki ay nagsimulang mag-training araw-araw, 7 days a week. Dahil sa kanilang pagsusumikap ay naging sikat na manlalaro si Dirk sa Germany. Dito na rin siya sinimulang i-recruit ng mga NBA teams at noong 1998 na-draft ito bilang 9th overall pick ng Milwaukee Bucks ngunit agad na trade sa Dallas Mavericks. Sa panahong ito ay hindi iniwan ni Holger si Dirk at patuloy niyang naging mentor mula pa sa local at international stage. Nang madraft ito sa NBA at sa kanyang buong NBA career ay laging nasa tabi ni Dirk si Holger. Sa simula ng karera ni Dirk sa NBA ay umangat agad ito dahil isa siya sa iilang mga big man na may kakayang tumira sa 3-point line na ginawang advantage ang kanyang shooting sa paglalaro. Talon tayo taong 2007 kung saan nanalo si Dirk ng League MVP Award. Sa puntong ito ng kanyang karera ay masasabing ito na ang prime Dirk Nowitzki. At napakadelikado na nga ni Dirk sa kanyang peak ngunit sa panahong ito ay hindi niya pa rin natututunan ng one-legged fadeaway. May 9, 2008 nang ma-hired ng Dallas Mavericks si Rick Carlisle bilang head coach. Ayon kay Rick, nang mapunta siya sa kuponan ay agad niyang kinuha ang isang Larry Bird DVD at nag-book ng flight papuntang Germany. Nakipag-meet up ito kina Dirk at Holger na pinapanood ang daladalang DVD kung saan ipinaliwanag niya na noong naglalaro pa si Larry Bird para sa Boston Celtics ay lagi nitong kinukuha ang bola at humahanap ng perfect spot sa court na ginagamit ang 1 o 2 moves na hindi kayang pigilan ng kahit sinong defender. Sinabi ni Rick na ito ang gusto niyang i-develop ni Dirk, isang unstoppable move na magagamit niya kahit kailan niya gustuin. Sinubukan pa nga nilang pag-aralan ang dream shake ni Hakeem Olajuwon pero napagtanto ni Dirk na hindi ito para sa kanya. Kaya gumawa siya ng kanyang sariling version ng dream shake. Alam ni Dirk na hindi siya ang pinakamabilis o pinaka-athletic na player sa liga.
Kaya't ang naging sagot sa kakulangang ito ay ang signature move na pinagsamang step back at fade away na noong una ay tinawag niya itong white version ng Dream Shake. Buong summer ay ginawa ni Dirk ang lahat para maperpekto ang bagong signature move. At nang bumalik siya sa Dallas para sa training camp ng team ay pinakita niya kay Coach Carlisle ang kanyang bagong go-to move na nagustuhan naman ng coach. At dito na isinilang ang nakilala nating one-legged fadeaway shot. Ipinaliwanag ng sports science kung bakit napaka-unstoppable ng galaw na ito. Ayon sa kanilang pag-aaral, kapag ginagawa ni Dirk ang one-legged fadeaway, ay naglilin ito sa 20-degree angle na nagre-resulta sa pagkakaroon ng hanggang 2.5 feet separation mula sa defender. At sa loob lamang ng 0.3 seconds ay sapat na ito para ma-release ni Dirk ang bola. Ang signature move na ito ay hindi lamang nagbibigay ng malaking limitadong oras para sa defender na mag-react, ngunit halos imposible din itong makahabol para i-block ang tira. Ang tanging paraan lamang para mablangka ito ay kung mababasa ng defender ang galaw at sabay itong tatalon sa pagtira ni Dirk. Ang signature move na ito ay naging malaking tulong kay Dirk at sa Dallas Mavericks para sa kanilang playoff runs at para mapanalunan ng NBA Championship noong 2011. Ito rin ang dahilan kung bakit naging unstoppable pa rin si Dirk sa late part ng kanyang NBA career. Maraming legends sa liga ang kinopya din ang galaw na ito tulad ni Kobe Bryant, Kevin Durant at Luka Doncic. Ngunit ang nakakapagtaka lamang na walang manlalaro ngayon ang consistent na gumagamit ng one-legged fadeaway sa NBA. At yan ang kwento kung paano natutunan ni Dirk ang kanyang signature move na one-legged fadeaway shot. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe.